So, what's up sa inyo guys? Magandang gabi sa inyo dyan guys. Dito pala, magandang gabi pala dito guys. As of the moment guys, 11:30 na ng gabi dito. And napagpasyaan ko na maglakad na lang guys kasi maghihintay ako guys ng 40 to 50 minutes. And kapag nilakad ko yung hinihintay ko na oras is 34 minutes lang. So, makatipid ako 16 minutes and nakapag-exercise pa ako guys. And ito guys, as of the moment guys, naglalakad tayo sa napakalamig na pero hindi pa to yung sobrang lamig talaga guys. Next week pa papalo yung negative 20s and sana kayanin natin guys. And alam naman natin kakayanin natin yun makapalbalat natin guys And yan guys, samahan nyo muna ako maglakad dito guys. Papakita ko lang pansamantala yung buhay dito. Sinasabi nila ang buhay daw dito bakit nasa Canada na maganda. Pero no, it's a big no guys. Nandito kami sa Canada guys para makipagsapalan para sa buhay namin. And hindi naman lahat ng pumunta dito is maganda yung naging buhay. May iba dyan, sinuwerte, yung isang taon pa lang nakuha agad nila yung pangarap nila na maging resident or citizen dito sa Canada. Pero kami guys, as a international student, is nadaan muna kami sa butas ng karayom guys. And yung butas ng karayom na yun guys, yun yung nagiging motivation namin para mabuhay everyday dito. Yung tipong pagsasabay namin yung pag-aaral at pag-work guys. And sabi ko nga, kahit wala akong day off sa isang linggo, kaya next sem, ang ginawa ko sa sked ko, Monday at saka Wednesday lang ako may pasok sa school. Then the rest, 5 days. Siyempre para makaipon din and makatulong sa parents ko for the tuition. Sabi ko, sabihin ko kay ma'am manager namin yung availability ko is 5 days. And hopefully na mapagbigyan niya ako. And if bibigyan niya ako ng 1 day na pahinga, walang problema sa akin yun guys. And reserve talaga yung 1 day na yun just in case na kailanganin nila ng tauhan is pwedeng matawagan nila or 1 call away, punta agad ako guys. And yun lang guys, samahan nyo muna ako dito guys. And medyo nakakaboyo kasi almost 30 minutes tayo maglalakad. Ito ang Canada guys, ito ang buhay dito sa Canada guys. Sa mga nagtatanong kung masaya ba dito, kung i-compare dahil nandito na ako sa Canada and na-experience ko na din syempre tumira sa Pilipinas, mas masaya sa Pilipinas guys. Ang maganda lang naman dito sa Canada guys is yung lahat ng mga imposible nagiging posible. Dahil number 1, pwede ka dito mag-loan guys without interest. Kasi syempre lahat ng documents, lahat ng file names mo, lahat ng etc. is nasa isang documents lang and malalaman at makikita at makikita, malalaman ng government or ng kapulisan dito kapag naging fraud ka dito guys. And yun ang maganda dito guys. Sa Pilipinas naman guys, ang maganda sa Pilipinas guys, kapag nakatira ka sa mga provinces, boy ka dun, basta wag ka lang maging maarte. Like for example, may mga gulay dyan natanim si lolo at lola, putas, 'di ba? Sa Manila napakamahal nun. And sa province, pwede mo siya mapitas, libre lang, puntaan lang sa bakuran nyo. Ang pinagkaiba ng Canada at Pilipinas guys, nakakainis dito guys ang lamig. Sa Pilipinas, nakakainis naman ang init. Dito naman guys, hindi traffic. Sa Pilipinas, traffic. So sabihin natin, estimated in 30 minutes maadating ka, pero in the Philippines no, you must need to add another 15 minutes or half of hour para makarib ka dito. On time ka talaga guys makadating. And guys, dito guys, wala kang makikita sa kalsada na kahit anong tain ng aso, kasi dinadakat. Responsible ng mga tao dito guys. And hindi ko naman sinasabi na hindi responsible ng tao sa Pilipinas guys, kasi siyempre mga aso doon gala. Hindi naman natin as a dog owner, hindi natin alam kung saan nagtae, diba? Nagdumi, nagpop. So yun ang pinagkaiba dito guys. And dito guys, kaya nasabi ko kanina na lahat ng imposible is posible is, yun nga,
when I arrived here in Canada guys, nakuha ko yung SIN and nakakuha ko ng bank account tsaka credit tsaka debit card ko guys. Pwede na agad ako mag-loan. Ng phone, ng ibang bagay kasi once na mabigyan ka na ng credit card dito guys, pwede mo na siyang gastusin. Within 22 days, kailangan mabayadan mo siya. And ang maganda dito guys sa Canada guys, is yung benefits. Isa pa, benefits. Ramdam mo talaga. Not unlike sa Pilipinas na, okay, mag-work ka na mag-work. Pero yung kinita mo at nagkasakit ka, babawiin din sa'yo at the end. Pero dito sa Canada guys, libre dito ang hospital. Basta sa mismong loob ka ng hospital, magpapakonsult. Pero kapag lumabas ka na ng hospital, bayad mo na yon. Like mga medicine, yan. Hindi na libre yan guys. Kapag sa mga shoppers or kahit bigyan ka ng reseta is hindi na libre. Basta sa labas na ng hospital. Pero kapag usapan sa loob ng hospital, libre yan guys. Layo pala nilakad natin guys. Pero okay lang guys. Maganda exercise to. And paghahanda na din para sa Monday kasi back to reality na naman tayo guys. Pagsasamahin na naman natin ng work-aral. Okay lang sana kung work lang tayo dito guys, no? Wala eh. Kailangan muna natin dumaan sa talagang process para ma-achieve natin yung gusto natin. Yun nga yung mas maganda guys eh. Yung pinaghihirapan natin yung isang bagay bago natin makuha is talagang worth it. Hindi worth it yung nakuha mo yung isang bagay na walang challenge, di ba? Hindi, yun nga, sabi ko sa mga kababayan ko, is masaya dito, oh. Ang malungkot lang dito tuwing bagong taon tsaka Pasko. Kasi na-feel ko na guys. Like for example is, wala kayo community lang, magkakailala. Kayo lang magsi-celebrate. Not unlike sa Pilipinas, syempre nandiyan lahat ng relatives mo, mga kamag-anak mo. Pupuntahan ka nila, magkakamustahan, bagong taon, babalik na ulit. Diba? Dito guys, hindi tulad sa Pilipinas yung fireworks. Ang fireworks dito guys, kapag magpapaputo kayo guys or yung 16 shots sa taas, kailangan yung kumuha guys ng permit. It's equivalent to $100 para magkaroon kayo ng permit para mapagpaputok. And dito guys, kapag nahuli kayo na nagpapaputok guys without permit, magbabayad kayo ng 10,000 Canadian dollar guys. As easy as that, di ba? And dito pala guys, kung may makikita kayo ditong homeless guys, mapapaisip ka sa una kung maawa ka ba o hindi. O nakawang homeless, pero yung mga malalakas pa yung katawan guys na nanlilimos, may kinikita, may nakuha sila sa government monthly. Ang nakuha nila sa government monthly is I think around 4K. Tapos, 'di ba? Ang tamad nila mag-work kasi syempre may natatanggap naman sila sa government, ba't pa sila mag-work, 'di ba? Hindi naman sa sinasabi ko na pero mostly sa mga native or puti dito, aminin na natin alam ng mga nandito yon na ayaw nila yung nagtatrabaho. Kumbaga hindi sila willing mag-work. And so yun. Naubos ako sasabihin guys. And tsaka nga pala guys, dito guys, most likely sa mga naging kaklase ko sa school, dito sa high school na pinapasukan ko guys, they are all professional in the Philippines. They are successful business personnel and manager, ganyan. Matataas yung mga position talaga na sa Pilipinas. And yun nga, kaya sila nagpunta dito dahil sa pangarap nilang snow. Pero hindi, kidding aside lang yun guys. Kasi ang pinunta talaga nila dito guys is yung future ng anak nila. Na sa Pilipinas kasi guys, hindi stable ang work dun guys. Dito, stable ang work mo dito. Basta masipag ka lang guys. And also, madami kang freedom of choice. Pwede kang mamili kung saan mo gusto. Tsaka may mga company dito guys na nagbibigay ng share profit guys. Yung yearly na kunwari end of the year
nagbibigay sila ng $5,000 to $7,000 per year. 'Di ba? Pocket money mo na 'yan kung uwi ka ng Pilipinas, kung may ipon ka lalo. Or kung gusto mo is yun nga, gagawin mo is tawag dito, bibili mo ng share or i-share mo yung share profit na natanggap mo sa company para next year mas malaki yung matanggap mo, guys. 'Di ba? Ang dami ditong way para kumita, guys. Nasa iyo na lang yun kung paano mo siya tutuklasin, guys. Pero ako as of the moment, guys, hindi ko pa siya pwedeng pasukin kasi part-time pa lang ako, guys. And ang limit ko lang per week is ngayon, awa ng Diyos na pagbigyan tayo na sumobra kahit sa 20 hours, and malaking tulong na din sa akin yun kahit papaano para at least kahit papaano makasave ako ng konti. Yung sumobra ng 5 to 8 hours per week yung hours mo, laking tulong na nun, guys. And also dito, guys, ang puhunan dito, lahat ng pride na nakuha mo sa Pilipinas, gaano ka mga kataas, pagdating mo dito pare-pares tayo, guys. Starting talaga dito as an international student, fast food, guys. Hindi ka pwedeng mag-work agad sa kunwari, nurse ka sa Pilipinas or doctor ka, hindi ka pwede agad basta pumasok ng pagiging doctor dito. Kailangan nyo dito, guys, is makakuha kayo ng certificate, then kailangan may experience kayo dito na nag-work, then tsaka kayo papayagan. And also kailangan may tinapos kayo na degree dito mismo. Di ba? Ang laki ng dissimilarity nila sa Pilipinas. Sa Pilipinas kasi is open country. Etong Canada, guys, is medyo ayun, madaming kailangan mo ng process, requirements. Pero once nandito na kayo, guys, sabi ko sa inyo, guys, sulitin nyo na lahat, gawin nyo lahat para pagdating nyo ng Pilipinas, hindi na kayo, magiging alipin, or hindi naman totally alipin. Kasi, guys, etong Canada, guys, at tawag ko dito, guys, land of death. Kasi, guys, dito nga sabi ko nga, guys, makukuha mo lahat ng imposible. Pwede ka mag-loan, basta kailangan mo magtrabaho, di ba? And ayaw naman natin nung mga buwan tayo habang buhay, guys. Kaya ang purpose ka dito, guys, yun nga, makuha ko yung residency ko, madala ko yung parents ko dito, matravel ko sila dito. Then once satisfied na sila, may sapat na akong ipon, it's up to them kung gusto nila mag-stay dito sa Canada, or ako, basta ako, ang retired ko, Pilipinas. Kasi from the very first start, Pilipinas talaga, guys, yung gusto ko, guys. And ito, dahil opportunity to para mabago yung buhay namin, buhay ko and buhay namin, makapunta kami dito, I got that opportunity for the better of our future, di ba, guys? Ganun lang, guys. And sinisipon na ako, guys. And also, ganito talaga dito, guys. Ang mga na-experience ko dito, guys, dumudugo yung ilong ko. Pero sabi nila normal lang daw yun. Kasi gawa din sa nature and sa climate, guys. Kasi syempre malamig eh. And nothing to worry is that because it's a part of the climate, guys. Sinabi ko lang, in English ko lang ulit. And yun lang, guys. Kung may mga gusto kayo itanong sa akin, guys, na pabigla ang vlog ako dito, guys, kasi syempre medyo malapit na ako, guys. Isang kanto na lang. And yun, kung may mga further question kayo sa akin, guys, about sa paano yung process, paano yung naging diskarte namin dito, paano ako nakapunta dito, guys, sabihin ko sa inyo, guys, kung paano. And sana makatulong tong vlog na to sa further information na gusto nyong malaman about sa Canada. Pero hindi pa talaga yan, guys, lahat yung hiwaga ng Canada, guys. Madami pa ditong hiwaga, guys. And hindi ko pa yung natutuklasan. Tutuklasin pa lang natin, guys. And for more information, guys, see you sa next vlog. Hoping na magtuloy-tuloy na to. Kasi nabuhing lang ako. Haba nung lakad ko, guys. 30 minutes. Pero it's okay lang, guys. Part of being person yan here in Canada. Part of the struggle. Pero hindi naman siya totally struggle. Challenges siya na napakasaya. Kasi once na may sasakyan ka na, guys, babalik-balikan mo yung moment na, ayo nga, no?
ito yung panahon na naglalakad pa lang ako. May imagine mo yung mga dumating na international student, ginagawa nila yung mga diskarte na ginagawa mo. And di ba? Nakakatawa na puso kasi nakikita mo yung sarili mo sa kanila. And also, lahat ng mga tao dito guys, hindi naman lahat ng tao dito guys is pure Canadian. Mostly dito guys, halo-halo ng tao dito guys. May Indian, Pakistan, Brazilian, Pinoy. Pero madami dito guys, Indian. Pero, di ba? Lahat sila dumaan sa process ng international student. This is the reason why some of them is migrating here in Edmonton. Kasi isa din sa benefits dito guys is mura yung taxes. 5% lang. Not unlike sa Toronto, sa Ontario na mapalo ng 13 to 15% ang taxes nila guys. Then yun nga guys, for more information, natapusin ko na itong vlog na to. See you next soon. Peace out.